Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinanggalan siya ng security detail. Ngunit paglilinaw ng dating Philippine National Police Chief, hindi ito bahagi ng panggigipit sa kanya. Gayunman, nagboluntaryo niya ang ilang mga dating tauhan nito na magbigay sa kanya ng seguridad. Tugon naman ng palasyo, hindi magiging problema ito kung nagpapakita ang senador. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Yung security ko na pinulaot, yung security ko dito sa Davao. Pagdating ko dito sa Davao, wala na sila. Kaya pinareport sila sa kanilang unit. Binawi na ng Philippine National Police kahapon ang dalawang security details ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakatalaga sa Davao City. Ito ay sa gitna ng posibleng paglalabas din ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating PNP chief. Paliwanag ni Senador de la Rosa, pinapayagang magkaroon ng security personnel ang mga senador mula sa hanay ng Police Security and Protection Group o PSPG. Bagaman nirikol ang mga ito ngayong panahon ng kagipitan, anya, naiintindihan niya ito at normal naman na nire-recall anumang oras ang mga security detail. Alam mo na, yung mga commander din ng police, nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi ako nila ginigipit. Nag-iiwas lang rin sila, baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko, hindi sila kasama sa paggigipit. Hindi pa matiyak ni Senador Bato kung tinanggal na rin sa kanya ang iba pa niyang mga security detail na nakatalaga naman sa Metro Manila. Aniya, hiwalay ito dahil pabalik-balik ang kanyang biyahe sa pagitan ng Calacang, Maynila at Davao City kung saan siya nakatira. Wala rin naman anyang problema sa kanyang seguridad sa kasalukuyan at sanay naman ang mambabata sa mga banta. Gayunman, nakipag-ugnayan na sa kanya ang ilang dating mga kasamahan at mga tauhan na nagretirong mga pulis at sundalo. Ito ay upang voluntaryong pumalit sa kanyang security detail matapos maiulat na niricall ang mga ito ng PSPG. Ang aking aking tinanggap more than 10. Ang aking pinag-uusapan lang na mag-stay magsama sa akin is 4 pinag-uusapan ko dahil wala pa kong sasakyan, ikarga sila lahat kung saan ako pupunta. Sinusubukan pang kunan ng UNTV ng pahayag ang PNP sa bagay na ito, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, sa kasalukuyan ay hindi nito makita si Senador de la Rosa. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Sa panayam sa telepono, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nasa Pilipinas pa rin siya at patuloy na nangangampanya, lalo pat wala pa naman anyang lumalabas na ICC arrest warrant laban sa kanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbabago rin ng mga estratehiya si Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Paliwanag ni de la Rosa, ginagawa niya lamang ito bilang tugon sa pagbabago ng posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa commitment nito sa ICC. Anya, kailangan niyang malagpasan ang lahat ng mga hamon na kinakaharap niya. Sir, Bago nga si President Marcos ang stand, di ba? Ako pa, hindi magbago lang yung stand. Dapat kuhan ka, flexible ka, huwag kang pa-fix dyan dahil panahon ng kagipitan ngayon, marunong ka dumiskarte dapat. Samantala, muling ipinahayag ng Malacanang na hindi pa natatalakay ang pagbabalik ng Pilipinas bilang state party sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa International Criminal Court o ICC na may hawak ngayon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. as we speak, we have not yet discussed any plan of rejoining the ICC. Yung hindi po natin nakausap ang Pangulo, tinanong po natin yan ng personal at siya'y ngumiti lamang at sasabihin ko daw dapat na wala pa talaga na pag-uusapan patungkol doon. Tampulan ngayon ng mga umaloy maling balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya.
isang bagay na bahagyang nakaapekto sa Pangulo ngayon. Kaya naman patuloy ang kampanya ng Malacanang laban sa paglipanan ng fake news o maling impormasyon sa mga social media platform. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Isa lamang ang larawan na ito na kasama si First Lady Lisa Marcos at ang Asian Cultural Council sa naging usap-usapan sa social media. Ayon sa mga kumakalat na mga post, ini-edit lamang umano ito at isiningit ang larawan ng First Lady. Bagay na kinontra ng Malacanang at hinamon ang mga nag-aakusa na patunayan ang kanilang mga sinasabi. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa sa mga pangunahing tungkulin ng Presidential Communications Office o PCO ang paglaban sa pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga social media platform. Kung saan ayon sa opisyal, bahagyang naapektuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nagpapakalat ng fake news. In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news, not only for himself, but for the country. Ayon kay Yusek Castro, wala silang partikular na inaakusahan na mga nagpapakalat ng fake news laban sa Pangulo at maging sa ibang miyembro ng First Family. I am not accusing anybody, but a lot of people are propagating misinformation against the President and the country. Pero ayon kay Yusek Castro, naging talamak ang pagpapakalat ng maling impormasyon simula nang hindi naging maganda ang relasyon ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos. Ever since, pinatarget na sila ng fake news. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Kamakailan lumagda sa isang kasunduan ng PCO sa Cybercrime Coordinating Center o CICC upang palakasin ang kampanya laban sa fake news at online scam activities. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumangginang magbigay ng komentaryo ang Department of Justice o DOJ sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Secretary Remulla na ipakita naman nila ang legal na batayan sa pag-aresto sa dating presidente sa paglipat nito sa International Criminal Court. Ito ang balita ni Dante Amento. I cannot comment on that. It's pending before the Supreme Court. Umiwas nang magbigay ng komentaryo ang Department of Justice sa habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsumite ng sagot kahapon si Veronica Kitty Duterte sa comment ng Department of Justice sa kanilang petisyon. Muling iginiit ni Kitty na wala ng jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC sa Pilipinas, epektibo noong March 17, 2019. Dagdag pa nito, kahit nasa kustudiya na ngayon ng ICC ang kanilang ama, hindi moot o walang saysay ang kanilang petisyon ng kanyang mga kapatid. Giit niya, illegal itong ikinulong sa pamamagitan ng arrest warrant ng ICC na wala namang jurisdiksyon sa bansa. Kasama sa binanggit ni Kitty Duterte ang pagtanggi ng Office of the Solicitor General na maging abogado ng gobyerno ay patunay anya na iligal ang pag-aresto at ang paglipat sa The Hague. Sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, sasagutin naman nila ito kapag ipag-uutos ng korte. I think we should respect the means and bounds by which we will hear the cases in the Supreme Court. So it's not good to comment on these matters. Dagdag pa ni Secretary Remulla na ipakita naman nila ang legal na batayan sa pag-aresto sa dating presidente. Naninindigan din itong walang abduction na nangyari na pinapalitaw ng Duterte camp. I think that we were able to give the legal basis for everything that happened on March 11. And I stand by everything that we did. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inilagay sa restrictive custody ng Quezon City Police District ang police vlogger na tumiligsa laban sa gobyerno na nakapost sa social media. Ito'y matapos na mag-report ito sa trabaho noong nakaraang linggo makalipas ang 2 linggong umano'y medical leave. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Siya po kasalukuyan ngayon ay naka-restrictive custody po pagkatapos nga po doon sa mga naging pangyayari ng mga nakakaang linggo kung saan nagpahayag po siya ng medyo ay hindi ka nais-nais at mabibigat na pananalita doon sa kanyang social media account. Isa sa ilalim na sa neuropsychiatric test si Patrolman Francis Steve Fontillas matapos na bumalik sa trabaho noong nakaraang linggo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kailangan malaman ang mental status ni Fontillas upang makita kung karapat-dapat pa ito bilang pulis. Ito pong March 20 po ay siya po ay nag-report at sasailalim po siya sa neuropsychiatric examination para i-check din po at i-examine kung ano po ba yung kanyang kasalukuyang mental status po dahil kamakailan nga po ay napag-alaman natin na as early as 2023 ay nag-exhibit na po ng disturbing and erratic behavior po itong pulis po na ito. Ayon pa kay Brigadier General Fajardo, inilagay na rin sa restrictive custody si Fontillas habang isinasagawa ang investigasyon kaugnay ng mga maanghang nitong komentaryo laban sa gobyerno na nakapost sa kanyang social media account. Noong March 17 po ay nasampahan na po siya ng QCPD po ng criminal case for inciting to sedition in relation po sa ating cyber crime law. Base na rin po doon sa kanyang mga naging post po doon sa kanyang social media account. At maliban po doon ay ang NAPOLCOM po ay will take cognizance po doon sa mga kasong administratibo na isinampa po sa kanya for grave misconduct po at conduct unbecoming po of a police officer po. Nangako rin umano si Patrolman Fontillas na ititigil na ang pagpo-post sa social media. Yun po yung sinabi po niya na hihinto po siya ng kung ano-anong mga pinopost po niya sa social media, which is obviously a clear violation po ng existing policy po ng PNP, particularly on the use po ng social media po. Si Fontillas ay aktibo sa pagkokomento sa social media matapos na arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad na rin ng mas mahabang oras ng operasyon ng LRT-1 simula bukas ng gabi. Madadagdagan na ng 30 minuto ang magiging biyahe ng tren. Obserbahan pa ng Light Rail Manila Corporation kung kakayanin nilang ituloy-tuloy ang extended operating hours at kung kaya itong dagdagan pa ng oras. Ito ang balita ni JP Nunez. Last experience namin is we saw an additional 6,000 passengers daily. Kumbaga, ito yung nadadagdag sa extended 30 minutes. Tinanggal na kanina ang mga lumang signage sa regular na oras ng operasyon ng LRT-1 sa mga istasyon nito at pinalitan na ng mga bago. Bahagi ito ng public announcement ng Light Rail Manila Corporation na siyang nag-ooperate ng LRT-1 dahil simula bukas ng gabi, March 26, ay magpapatupad na rin sila ng extended operating hours. 30 minuto sa gabi ang madadagdag sa oras ng operasyon ng tren. Base sa anunsyo ng LRMC, ang dating 10 p.m. na last trip sa Dr. Santos Station sa Parañaque City ay magiging 10:30 p.m. na. Ang last trip naman sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City na dating 10:15 p.m. ay magiging 10:45 p.m. na. Ayon sa LRMC, titiyakin nila na hindi makokompromiso ang maintenance window hour para sa mga tren. Imo-monitor nila ang magiging sitwasyon at mag-a-adjust kung kinakailangan.
For now, ito yung ma-offer namin na 30 minutes extension and on weekdays to cater to working passengers or students, and we can adjust accordingly depending on the feedback from our implementation. Oobserbahan pa rin ng LRMC kung magiging revenue-wise o hindi sila malulugi dahil sa ginawang extension. Wala pang eksaktong datos ang LRMC kung sapat ang kanilang kikitain sa 6,000 pasaherong madadagdag sa extended operating hours at kung magkano naman ang gasto sa operasyon ng tren. Pag-aaralan pa rin ang posibilidad na mas pahabain ang extension at gawin din ito kahit weekends. Let's observe first kung paano magiging reception ng public dun sa extension on weekdays. And we can come up with new announcements naman after if we see na it's really needed. Sa mga regular commuter naman ng LRT1, sapat na rin ang 30 minutong extension para makaabot sila sa huling biyahe ng tren na hindi naghahabol. Sakaling yung mga late umuwi, makakahabol pa. Hanggang 9:30 po kasi kami. Pero syempre pag 9:30, syempre maglalakad pa po kasi ako papuntang LRT. So mas beneficial po sa akin at least hindi na ako magtatakbo po papuntang LRT1. Samantala, pinaghahandaan na rin ng LRMC ang nakatakdang pagpapatupad ng taas pasahe sa tren simula sa April 2 o sa susunod na Miyerkules. I-share po namin yung table para rin reminder sa ating mga pasahero kung ano yung magiging fares. Magkakaroon din tayo ng mga signages sa stations. We are in the process of updating para mas may reference sila dun sa magiging fares na bago. Samantala, kagabi na simulan na ng MRT3 ang 1 oras na dagdag sa kanilang operating hours. Sa mga larawang ibinahagi ng MRT3 management, kaunti lang ang naging mga pasahero. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang Indian national na nagtamo ng mga sugat matapos bumangga sa kapwa motorcycle rider sa Mandaluyong City. Samantala, isang tricycle naman sa Apalit, Pampanga ang tumagilid matapos iwasan ng isang electric bicycle o e-bike na bigla lang umanong sumulpot sa unahan nito. Ito ang balita ni Lisel na L. Magkapo kayo? Ano pong level sir? Ano pong shoulder? Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang isang Indian national matapos bumangga sa kapwa nito rider sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City, 1:30 ng madaling araw kahapon, March 24. Nagtamo ng left collarbone injury ang 31 anyos na biktima na residente ng Mandaluyong City. Agad naman itong binigyan ng paunang lunas ng team sa kanyang natamong injury. Iaano po natin, i-guard po natin. 1, 2, 3, nga pong malalim. Ayon sa mga nakasaksi, pagewang-gewang ang dalawang motorsiklo kaya nagkabanggaan. Tumanggi ng magpagamot ang isang rider habang ang naging pasyente ng team ay nilapatan ng underarm sling at dinala sa Mandaluyong City Medical Center. Isang concerned citizen ang lumapit sa UNTV News and Rescue habang naka-standby duty sa Apalit, Pampanga para i-report ang isang aksidente sa kahabaan ng MacArthur Highway bandang 4:00 noong Linggo, March 23. Agad naman itong nirespondihan ng rescue team at nilapatan ng pangunang lunas. Nagtamo ang tricycle driver ng gasgas sa ulo, balikat, braso, tuhod at paa dahil sa pag-iwas nito sa isang electric bike na bigla umanong sumulpot sa kanyang unahan. Ayon sa driver, iniwasan nito ang e-bike, ngunit bumangga pa rin ang sidecar kaya tumagilid at nadaganan ito ng kanyang tricycle na dahilan ng kanyang iniindang pananakit at mga sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos malapatan ng pangunang lunas ang driver ay nagkaareglo na ang kamag-anak nito at ang magulang ng driver ng electronic bike na sinabing sasagutin ang pagpapaayos ng mga problema sa tricycle na pinanghahanap buhay ng tricycle driver. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang House Prosecution Panel
Naaksyonan ng Senado ang inihain nilang motion para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa verified impeachment complaint laban dito. Ito ay kahit hindi pa nga nagko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ito ang balita ni Rosalie Cos. With this motion, hopefully, ay magagawa nila, mapapa-answer nila ang ating Vice President in a period of 10 days. Otherwise, they have to amend their rules on impeachment procedure sa Senado. Inihain ng House prosecutors sa panguna ni na House Minority Leader, 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan at One Riders Party List Representative Rog Gutierrez ang kanilang entry of appearance with a motion to issue summons sa Senado Martes ng umaga, March 25. Layo nitong hilingin kay Senate President Francis Escudero na maglabas ng summons kay Vice President Sara Duterte at pasagutin ito sa verified impeachment complaint na inihain laban sa kanya, batay na rin sa Rules of Impeachment Proceedings ng Senado. Ito ang kauna-unahang formal pleading o pakiusap ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na hindi pa formal na binubuo. Paglilinaw ng House Prosecutors, hindi nila pinipressure ang Senado pero umaasang aaksyonan ang kanilang motion. Parang ginigising lang namin, ito yung rules ninyo po. Kung may power sila o wala, nasa kanilang quorum, nasa kanilang decision po yan. And we are not pressuring. We are doing our job. Sabi ko nga kanina, gusto rin namin mangampanya. Pero kami naman ang magkakaroon ng culpable violation of the Constitution pag hindi namin ginawa ang aming tungkulin. We are of the opinion that legally they can tackle this matter even within the timeline that they have originally mentioned. Nilinaw naman ng House Prosecutors na magsisimula lang ang bilang na sa loob ng 10 araw ay kailangang magsumite ng sagot ni VP Duterte sa Articles of Impeachment kapag naglabas na ng summons ang Senate Impeachment Court. Batay sa inilabas na proposed calendar of impeachment trial ni Senate President Escudero, June 3 pa magko-convene ang impeachment court at oath-taking ng senator judges. June 4 naman ang issuance of summons. Ang summons ay issue po ng impeachment court. So ibig sabihin, mag-compose kaagad sila, mag-meeting sila kaagad, mag-organize sila, convert the Senate into an impeachment court, and that impeachment court will require her to answer. Kung nasa abroad naman si VP Duterte, oras na maglabas ng summons ang Senado, maaaring ihain ng Vice Presidente ang sagot sa pinakamalapit na Philippine Consulate. Ngunit mas mainam kung siya mismo ang personal na maghahain nito sa Pilipinas. Ayon naman kay Senate President Escudero, hindi pa niya nakikita ang formal pleading ng House Prosecutors at ire-refer ito sa Senate Legal Team. Tatalakayin nila ito bukas, araw ng Miyerkules. Pagtitiyak na Escudero, aaksyonan nila ito ng nararapat at sa tamang panahon. Samantala, informally ay itinalaga naman bilang House Lead Prosecutor si Representative Libanan para sa nakaambang paglilitis kay VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan upang mapauwi ang mga Pilipinong nabiktima ng scam hub sa Myanmar. Sa ngayon, meron pa ring mga Pilipino na nasa loob ng mga scam compound na ito. Samantala, iimbestigahan naman ng Department of Migrant Workers o DMW ang sindikato na nagre-recruit ng mga Pilipino papunta sa mga scam hub sa ibang bansa. Ito ang balita ni Van Alvarez. Anong tingin mo, Yusek? Tingin ko meron pa eh. Meron pa natitira. Meron pa kasi hindi lang nire-report sa amin. May natitira pa umanong mga Pilipino na naghihintay na ma-rescue sa loob ng mga scam hub sa bansang Myanmar. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tumatagal ang proseso dahil nasa 35 bansa ang may mga mamamayan na biktima rin ng human trafficking at nasa loob ng scam hubs na gumagawa rin ng hakbang para mapauwi ang mga ito. Hindi pwedeng i-repatriate lahat sabay-sabay. There are thousands and thousands of scamming victims na iba't ibang bansa. So, parang by batch yan. Madaling araw ngayong Martes ay nakauwi na ang unang batch ng 30 overseas Filipino workers o OFWs na nasagip sa iligal na gawaing ito.
habang inaasahan naman na darating bukas ang karagdagang 176 pang mga kapwa nito biktima. Bukod sa bilang na ito, may panibagong naitala ang DFA na 49 pang Pilipino na naaprubahan na ring makauwi ng bansa at naghihintay na lamang ng rescue mula sa pamahalaan. Samantala, plano namang mag-imbestiga ng Department of Migrant Workers o DMW upang malaman kung sino ang nasa likod ng mga ganitong klase ng panloloko. Alamin natin kung sino yung connection nila dito. Siyempre, isang sindikato ito eh. Hindi mangyayari ito na patuloy at ang dami nilang biktima kung wala talagang sindikatong involved dito. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, sa backdoor pinadadaan ng mga illegal recruiter ang kanilang mga nabibiktima upang makaiwas sa mga otoridad. Hindi ka naman dadaan sa regular eh. Hindi ka dadaan dito sa Bureau of Immigration. Dadaan ka doon sa Zamboanga or sa Palawan, tapos sasakay ka ng barko, maglalakad ka na ilang araw. Napakatagal ng biyahe, no? Yung pala, alam mo na eh. Tiniyak naman ng ahensya na kukunin nila ang testimonya ng mga biktima upang malaman kung sino ang mga nakatransaksyon ng mga ito at matuklasan ang kabuuang proseso ng nangyaring illegal recruitment na nagresulta sa human trafficking. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos tanggihan ng Korte sa Timor-Leste ang apela ng gobyerno para sa extradition ni dating Congressman Arnie Teves, sinabi ngayon ni Justice Secretary Crispin Remulla na maaari namang i-deport na lamang ito pabalik ng bansa. Ngunit ayon sa abogado ni Teves, lalabag na ito sa saligang batas ng naturang bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Well, his passport has been cancelled. All they have to do is deport him here. That's all they have to do. Bukod sa paghahain ng motion for reconsideration o apela sa desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal para sa kahilingang pauwiin sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves, ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, pwede naman na i-deport na lamang ng Timor-Leste si Teves. Paliwanag nito, undocumented na dayuhan ito sa kanilang bansa matapos na kansilahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang passport nito. Ang pagkansela sa passport ni Teves ay dahil sa mga kinakaharap nitong kaso dito sa Pilipinas kaugnay ng Pamplona Massacre. This matter is just a very simple matter of an undocumented Filipino who's accused of a crime to be returned to the country. For them to complicate it is a big stretch. And you know, there are a million reasons for this to happen. Marami umanong ahensya ng gobyerno ang kumikilos upang mapauuwi ang dating mambabatas. Hindi rin maganda para sa Timor-Leste na nag-a-apply para maging kasapi ng ASEAN ang kanilang ginawa. It is not going to be pleasant for Timor-Leste because they're applying to be in the ASEAN. And we are one of the founding fathers of the ASEAN. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi maaari ang sinasabing deportation ni Remulla dahil labag ito sa umiiral na prinsipyo ng batas. Ang desisyon ng korte na huwag payagan ang extradition ni Teves ay dahil sa maaari itong isailalim sa torture at malupit na parusa dito sa bansa na labag sa saligang batas ng Timor-Leste. Ang paghiling anya na i-deport si Teves ay paghiling din na suwayin ng Timor-Leste ang konstitusyon nito. Dapat alam anya ito ni Secretary Remulla bilang isang abogado, cabinet member at pangunahing tagapagpatupad ng batas. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng irekomenda ng Police Regional Office 3 na isama sa areas of concern ang San Rafael, Bulacan. Ito'y matapos ang pamamaril sa IT consultant ng kilalang politiko sa Bulacan noong Biyernes. Ito ang balita ni Lea Ilaban. Usapan po natin yan, ma'am, kung itong San Rafael, Bulacan ay irerekomenda po natin na isa sa mga areas with election na risk factors dahil nga po sa pangyayari po na ito. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 na tututok sa investigasyon ng pamamaril sa IT consultant ng isang politiko sa Bulacan. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon na silang tinitingnang anggulo sa insidente.
Marahil ito ay politically motivated killings dahil base po dito sa information na isinare sa atin na yung isa po dyan sa biktima ay dati nang nagtatrabaho, at least consultant po sa mga kilala pong mga political figures dyan po sa Bulacan. Sinabi pa ni General Fajardo na pinag-aaralan na nilang irekomenda para isama sa listahan ng areas of concern ang San Rafael, Bulacan matapos ang pamamaril na ikinamatay ng 3 biktima. Gusto ko rin pong kuhanin yung pagkakataon po na ito para manawagan po doon sa mga may kinalaman po at may alam po dito sa kaso po na ito na makipagtulungan po kayo sa inyong Philippine National Police para mabigyang hustisya po natin itong 3 biktima at mapanatili po yung kapayapaan sa dyan po, lalong-lalo na po dyan sa area po ng San Rafael, Bulacan. Kinumpirma rin ng Pro3 na mayroon ng reward money na 2 milyong piso para sa sino mga makapagtuturo at makapagbibigay ng impormasyon kaugnay sa mga suspect. Mayroon po tayong 2 million na reward na i-offer sa sino man po na makakapagbigay po ng information sa nangyari pong ito, lalong-lalo na po doon sa mga may kinalaman at talagang siyang involved dito sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari diyan sa San Rafael, Bulacan. Biyernes ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect na lula ng SUV ang sasakyan ng IT consultant. Kasama sa mga namatay ang buntis nitong girlfriend at bodyguard driver. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad na ng pambansang pulisya ang Special Task Force BARM para sa pagkakaroon ng ligtas na halalan sa 2025. Ito ay pinangunahan ni Area Police Command Western Mindanao Commander Police Lieutenant General Bernard Banac at dinaluhan ng iba't ibang opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at kinatawan ng ahensya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, layo ng Special Task Force BARM ang pagkakaroon ng malaya at patas na halalan sa pamamagitan ng mas mahusay na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Muling nanawagan ng National Food Authority na sana ay maibalik ang kanilang regulatory powers upang masolusyonan ang ilang suliranin ng mga magsasaka ng bigas. Ito ay matapos mapaulat ang pagkasawi ng ilang magsasaka dahil sa dinadalang problema sa kanilang maliit na kita. Tiniyak naman ng NFA na sa ngayon ay may mga ginagawa na rin paraan upang matulungan ang maliliit na magsasaka. Ito ang ni Mia Alonzo. Una, pag maraming pondo, mas marami akong pagbili. Ang NFA na pagbili ng palay. Pangalawa, kung makakapag-release kami, mabago ang mandato na amyendahan ng batas, pwede kami mag-release sa merkado on a regular basis. Amyendahan ang batas at dagdagan ng pondo. Ito ang iginigiit ng National Food Authority upang mas mabilis at epektibong matugunan ang suliranin ng mga magsasaka pagdating sa pagbebenta ng palay. Sa gitna ito ng issue ng umano'y pagkasawi ng 3 magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay. Kahapon naglabas ng pahayag ang chairman ng grupo ng magsasaka na si Leonardo Montemayor na nagsasabing dismayado ang mga magsasaka sa reaksyon ng Department of Agriculture sa ulat ng pagkasawi ng mga ito. Ayon kay Montemayor, matinding stress at lungkot ang dinaranas ng mga magsasaka dahil hindi na sila kumikita. Paliwanag naman ng National Food Authority at Department of Agriculture, hindi makagalaw ang NFA dahil sa limitadong kapangyarihan nito. Kaya kung maibabalik ang dating mandato ng NFA, ayon kay Lacson, makapaglalabas sila ng bigas at maipapaikot ito ng maayos. Kung susumahin aniya ang pondo ng 15 days buffer stock, ang kabuuang produksyon ng buong Pilipinas sa buong taon ay 4.5% lamang. Pag naiikot mo ng 1 beses yan, 2 beses, nagiging 9% yan. So, umaangat. So, importante na magkaroon kami ng mandato na makapaglabas sa merkado. And at the same time, syempre, madagdagan ang pondo.
Aniya, malayo pa rin sa katotohanan ang nababawas na bigas sa bodega dahil kakaunti ang kumukuhang lokal na pamahalaan sa kanila. Samantala, kaugnay ng issue sa tatlong magsasaka, humihiling ng masusing investigasyon ng DA sa National Bureau of Investigation upang bigyang linaw ang tunay na dahilan ng kanilang pagkasawi. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mga pahayag na kumakalat ay taliwas sa mga opisyal na ulat mula sa mga otoridad at sariling investigasyon ng DA. Maging sa mismong pahayag ng mga kaanak, binigyan diin pa ng kalihim na isang hamon sa National Food Authority ang kakulangan sa pondo kaya hindi makabili ng maraming palay sa mga magsasaka. Kaya nagiging dahilan aniya ito, kaya nagkakaroon ng kalayaan ng mga negosyante na pakialaman ng presyo ng palay na nauuwi sa kasalukuyang farm gate price na 14 pesos kada kilo. Gayunman ayon sa DA at NFA, gumagawa naman anila sila ng paraan upang maprotektahan ang hanap buhay ng mga magsasaka habang binabalanse ang kapakanan ng mga mamimili. So anong tulong ginagawa namin? Ngayon ang presyo namin ng fresh palay ay 18 pesos per kilo. Tapos ginawa kong 19 pesos per kilo sa region 1, 2, and 3 kung saan napakarami ng production. Yung tuyo naman, 24 pesos pa rin. Napakaganda, napakataas. Na kung saan ang private millers, ang mga millers, ang bili nila ngayon 20 hanggang 22, kami 24. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa sa tungkulin ng bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology na si Henry Ruel Aguda. Pinalitan ni Aguda ang nagbitiw sa pwesto na si dating Secretary Ivan John Uy. Sa social media post, si Pangulong Marcos sinabi nito na nagtitiwala siya na mas mapabibilis ngayon ng digital transformation sa bansa. Hangad niya na makinabang ang bawat Pilipino sa mga oportunidad ng makabagong teknolohiya. Isang lalaki ang nasawi matapos mahulog ang kanyang motorsiklo sa isang malaking sinkhole sa Seoul, South Korea. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ang kanyang katawan matapos ang 17 oras na paghahanap ng mga rescuer na nagsagawa ng paghukay gamit ang kamay at rescue dog. Iniimbestigahan na ang sanhi ng insidente, ngunit lumilitaw na maaaring may kaugnayan ito sa ginagawang extension ng isang linya ng metro sa lugar. Ang naturang sinkhole na may 20 metro ang lapad at lalim ay lumitaw sa Gangdong District sa Seoul kahapon, March 24. Naging isang banta sa seguridad ang pagkakasama ng isang journalist na si Jeffrey Goldberg sa isang classified group chat kasama ang mga opisyal ng Estados Unidos. Sa nasabing group chat, pinag-usapan ang tungkol sa planong pag-atake ng militar sa Yemen. Naglalaman ito ng mga detalye ng target, armas at eksaktong oras ng airstrike laban sa Houthi rebels. Kinundi na naman ng mga Democrats ang insidente at tinawag itong isang malaking kapabayaan ng Trump administration. Itinanggi ni Trump ang anumang pagkakasangkot at sinabing wala siyang alam tungkol sa insidente. Kinumpirma ng Malacanang na aprobado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng negosasyon sa Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng Pilipinas at France. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukod sa France, bukas ang bansa sa kooperasyon sa ibang mga bansa. Malaking tulong anya ito lalo na sa palitan ng kaalaman at kasanayan sa military operation. Opo, naaprubahan na po yan na makikipag-negotiate po para po magkaroon po ng agreement ang dalawang bansa po. Hindi naman po France, may mga iba pa pong bansa na maaaring sumunod po dito. At yan po naman ay inaprubahan naman po ng Pangulo. Tinawag na biro o joke ng Philippine Navy ang paulit-ulit na iginigiit ng China na 10-dash line sa South China Sea na sinasakop maging ang exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, welcome naman para sa Philippine Army ang napaulat na muling pag-deploy ng US ng ikalawang battery ng mid-range capability missile system.
Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. It is a joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Katawa-tawa lang. Ito ang sagot ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, sa paulit-ulit na paggiit ng China sa 10-dash line bilang kanilang batayan sa pag-angkin sa halos buong South China Sea. Ayon sa Philippine Navy, hindi gaya ng China. Ang Pilipinas ay may sapat na batayan sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Suffice it to say, we have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 Arbitral Tribunal ruling. We have our Constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. Ayon kay Trinidad, ang claim ng China ay isa lang joke na walang kahit sino man ang tumatawa. Marami aniya ang posibleng target ng pag-angkin na ito ng China na walang batayan. There are different audiences that could be the target of releases like this. Number one could be the internal audience of the Chinese Communist Party in order to provide a strong narrative to support the grip on power. It could be the Filipino population. It could be the international audience. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking kasinungalingan ang 10-dash line ng China at walang bansa sa ASEAN ang sumusuporta sa claim na ito. All of us are against, even ASEAN, much as they would like to claim. No ASEAN country accepts the legitimacy of that 10-dash line because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any right-thinking person. Samantala, isang welcome development naman para sa Armed Forces of the Philippines ang posibleng pag-deploy ng Estados Unidos sa bansa ng panibagong Mid-Range Capability Missile System o MRC. This is a welcome development for the Armed Forces of the Philippines. As we can say that is the more the merrier, no? So the more assets that we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin to willingly. The Philippine Army will welcome itong mga ganitong events dahil nga mas mapabilis natin yung training ng ating mga personnel. Sa ngayon kasi maliliit lang yung personnel na natitrain natin. So we welcome this kung mayroon mang darating. Ayon sa AFP, malaki ang maitutulong nito para mas makapagsanay pa ang mga sundalo ng Pilipinas sakaling kailanganin ang nasabing kagamitan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ang taunang war games sa pagitan ng Philippine Air Force at ng United States Air Force sa Abril. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, ang aktibidad na tinawag na Cope Thunder Philippines 25-1 ay tatagal mula Abril 7 hanggang Abril 18, 2025. Layon ng mga ehersisyong ito na pahusayin ang relasyon sa seguridad at interoperability sa pagitan ng dalawang puwersa. Kapapalooban ito ng joint at combined sea, air, and ground exercises sa pagitan ng Philippine at U.S. Air Forces. Nakatatanggap na umano ng death threats si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasunod na mga pagbubunyag ng ilang katiwalian sa pamahalaan. Itinanggi naman ng mga kongresista ang aligasyon ng alkalde. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Kaya araw-araw yan talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kung masaktan sila?
Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayoy Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya. Kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Kaya how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating yung appropriations, di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta, ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalabang kami rito. And galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami hihinto rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa Kongreso. Ayon kay House Minority Leader at 4-piece Representative Marcelino Libanan, wala aniya siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko. Sa mga distribution ng social services, bawal po ang mga politiko magpunta roon. Yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. I am the leader of the minority and I have not received any report of the minority, any member of the minority telling me na mayroong ganong mga 7 AIC, 7 AKAP. Wala po akong narinig na ganyan. Pagdating naman sa umano'y natatanggap na death threats ng alkalde, sagot ni Congressman Libanan, alam niyo po, pag government official ka, kasama na po yan hindi po ordinary maging public servant. Pero ewan ko kung mayroong ganyan, pwede niya i-report yan sa DICT. Madaling matuntun yan kung sinong nag-threat na yan. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong paimbestigahan ni Vice President Sara Duterte ang nangyaring bomb threat kahapon sa kanilang tanggapan sa Mandaluyong City. Ayon sa pangalawang Pangulo, kanilang iimbestigahan ang isang kawani ng ahensya na nagsabi na nakatanggap ito ng bomb threat. Kaugnay ng nangyari, tiniyak ni VP Duterte na nasunod ng kanilang mga empleyado ang standard operating procedures kapag ganitong sitwasyon.
Meron na po kaming standard operating procedures kapag merong mga ganito, bomb threats in the office, and they did exactly that kung ano yung sistema. Nag-evacuation po kami ng aming mga employees at iniimbestigahan din namin yung nagsabi na nakatanggap siya ng bomb. Kasabay ng pagdiriwang sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Biyernes, March 28, isang solidarity rally ang inihahanda ng mga taga-suporta nito sa Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang aabot sa 20 hanggang 30,000 individual ang makikibahagi rito. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Mayong gabi, Gladys. Ano ang prioridad ng pulisya sa isasagawang solidarity rally ng mga taga-suporta ni former President Duterte? June zero incident. Ito ang palaging prioridad ng Davao City Police Office sa anumang pagkilos sa Davao City. Ganon din sa nakatakdang solidarity rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan sa March 28. Mahigpit na seguridad ang inihahanda ng Davao City Police Office, lalo't inaasahang nasa 20 hanggang 30,000 individuals mula sa iba't ibang probinsya sa Davao Region ang makikibahagi sa pagtitipon. Ayon kay DCPO spokesperson Police Captain Hazel Tuazon, nais nilang makatiyak na magiging mapayapa at ligtas ito. Disiplinado man ang mga Davaoenyo, magbabantay ang mga pulisya para mapanatili ang peace and order at maipatupad ang mga city ordinances gaya ng anti-smoking at no littering. Siguro more than ana or ingon ana nga estimated crowd nga ato ang gina-expect, pero more than ana gid ma'am kay para nga ato ang security person nga ma-deploy isakto pod ma'am no, dili lang naka-uniform nga mga 20 person nga ato ipakatag ana at pinadiha ma'am nga ato ang mga covert security nga wala naka-uniform, and then ang ato mga SWAT team naka-deploy na sila, naka-assign na sila sa mga areas para pag-monitor sa mga activity ma'am no, sa mga individuals. Gagawin ang naturang pagtitipon alas 3 ng hapon sa Freedom Park sa Davao City. Tanging nais at hiling ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ay mapauwi na siya sa bansa at manatiling nasa maayos na kalagayan. Sa mga tao nga mo join sa mga activity is ang cooperation lang nila, and ang atong stricto nga pag-implement sa ato ang city ordinances diri sa ato ang siyudad sa Davao para ma-maintain yun nato ang kanang kahak sa kalinaw ma'am. Dapat mo tuman na gyud ta kung sa mga balaod nato na. Ngayong hapon ay magkakaroon ng final meeting para sa ipatutupad na seguridad kaugnay sa Solidarity Rally. Sa mga activity diri sa ato ang siyudad sa Davao, at after the incident wala tayong mga na-receive na sa kondingon ba mga incident nga toward incident during the conduct of prayer rally and unity ride. So wala man ma'am punta magbadayon ni sa mga umaabot pa nga mga rally ma'am. Pagtitiyak ng Davao City Police Office, mananatili silang non-partisan at nakatuon lamang sa kanilang trabaho para makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa taong bayan. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang Davao Police sa local government units upang ayusin ang seguridad sa naturang aktibidad. Ang information na ibinigay po sa atin ay mangyayari po yan sa mismong kaarawan po ng ating dating Pangulo sa March 28 po sa may Rotary Plaza, New Corellia, Davao del Norte po. Yan po yung binigay sa atin na information na prayer rally po ang mangyayari po dyan. At we expect po na marami din po ang aatin dyan considering po na taga Davao po yung ating dating Pangulo. Samantala, kaugnay ng panawagan ni former presidential spokesperson at Attorney Harry Roque na peaceful gathering, duda ang Malacanang sa layunin ng naturang pagtitipon. Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over social media accounts nila, and for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? June, kaugnay pa rin sa isasagawang Solidarity Rally, tinitingnan kung may mga kalsada bang dapat isara dahil inaasahang malaking bilang ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte ang makikibahagi sa naturang pagtitipon.
Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, June. Daghang salamat, Gladys Tuwabi. Muling nanawagan ng Malacanang sa mga supporters si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging mahinahon sa issue ng pagkakaaresto sa dating Pangulo. Kasunod ito ng ulat na magsasagawa umano ng OFW Zero Remittance Week ang Maisog, Croatia bilang protesta sa nangyari kay former President Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat pag-isipan ding mabuti ng mga overseas Filipino workers ang kanilang gagawin dahil hindi lamang ito para sa bansa, kung hindi para sa kanilang mga pamilya. Of course, mas gugustuhin po natin na maging mahinahon ang bawat Pilipino sa ganitong klaseng issue. Sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Nahuli na ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga sospek sa pananambang at pagpatay kay Apari, Cagayan Vice Mayor Romel Alameda noong 2023. Ang mga sospek ay naaresto kaninang madaling araw sa Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija. Isa sa naaresto ay sinasabing leader ng De Guzman Potential Private Armed Group, habang miyembro nito ang isa pa. Ang pag-aresto ng mga otoridad ay bunsod ng warrant of arrest na inilabas ng Bayumbong, Vizcaya Regional Trial Court Branch 28 kaugnay ng 6 na bilang ng kasong murder. Tatapusin na hanggang Biyernes ng NLEX Management ang repair ng nasirang tulay sa Marilao, Bulacan. Dahil dito, inaasahang magagamit na rin ang 4 na lane sa lugar na siyang magpapaluwag sa daloy ng trapiko. Ngunit habang hindi pa tapos ang pagsasaayos ng tulay, patuloy na ipatutupad ang temporary toll relief mula sa Marilao sa NLEX. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, gaano ba katindi ang traffic ngayon dyan sa portion ng NLEX na apektado ng nasirang tulay at inaabot ba ng oras bago makalusot dyan ang mga papunta ng norte? Monica, magandang gabi. Nasa 30 to 1 hour yung naghinihintay ng ilang mga motorista natin na bumabiyahe dito sa North to South Expressway. Pag entry pa lang nila sa Karuhatan sa Balintawak Toll Plaza ay mararanasan na nga yung mabigat na trapiko kung saan umaabot ito ng nasa 5 hanggang 10 kilometro. Bantay sarado mula sa Balintawak Toll Plaza hanggang sa nasirang Marilao Bridge Interchange panorte ang nasa 30 patrol traffic personnel ng NLEX Management. Nananatiling sarado ang Lane 2 at 3 dahil sa ginagawang Marilao Bridge. Matatanda ang tinamaan ito ng 2 truck kung saan ang isa dito ay may karga pang oxygen tank na sumabit sa tulay. Ayon kay NLEX Head Traffic Manager Robin Ignacio, target nilang tapusin ang road repair hanggang Biyernes, March 28 para tuluyan ng madaanan ang 4 na lane sa lugar. Replace nga po nung gear there ngayon, yung fabricated horizontal gear there. Nagsara po kami ng additional lanes. Aasahan natin ng mas ma-traffic yung sitwasyon. Itong coming weekend actually po, hopefully ma-open na po. May kanya-kanya namang saloobin ng ilang nakausap nating motorista sa karanasan nila sa expressway at sa ginagawang tulay sa Marilao. Mas maganda pag mayari yan para mabilis yung takbo. Sa ngayon kasi siyempre stop and go Medyo antay ka pa ng mga 5 minutes o 10 minutes. Dati grabe, siyempre hindi pa alam ng mga tao na na may nasira dyan. Bilang pakonsuelo at tugon na rin sa pakiusap ng Department of Transportation para sa mga apektado ng matinding trapiko. Hanggang hindi pa tapos ang pagsasaayos ng tulay sa Marilao, magpapatuloy pa rin ang pinatutupad na temporary toll relief ng NLEX. Mababawasan ng 79 pesos ang singil sa mga toll plaza para sa mga motorista na bumabiyahe papuntang norte. Yun yung open system, mga 79 pesos po. So yun po yung sagot din po dun sa directive ni DOTR Secretary Vince Dizon para po dun sa nararanasan ng mga kababayan natin na sasama po sila dun sa congestion. Limitado ang sasakyang pinapayagang dumadaan sa open lane sa Marilao northbound. Kaya di may iwasan ang pagsisikip ng trapiko sa Marilao, May Kawayan, Valenzuela at Balintawak.
Monica, sa mga oras na ito dito sa lugar ng Marilao Bridge interchange ay tuloy-tuloy nga itong paggawa ng nasirang tulay at kung saan ay 24/7 yung ginagawa ng NLEX management na pagkukumpuni sa tulay para matapos ito sa Biyernes. At sa sitwasyon naman dito ay nananatili namang tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko dito sa lugar, pero yung Lane 2 at 3 ay hindi talaga pwedeng madaanan at yung 1 and 4 lang makadaan yung mga sakyan. Pero meron na mga counterflow mula Balintawak entry pa lang ay pwede na silang mag-counterflow doon sa lugar sa Balintawak at kung saan ay pwede, may zipper lane doon sa parting southbound para kung talagang gustong makaiwas sa mabigat na trapiko papuntang norte ay pwedeng dumaan doon ang mga motorista para iwas trapiko dito sa lugar ng Marilao Bridge dito sa lugar ng Bulacan. At yan mo ating latest live mula dito sa Marilao. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Biganda na po natin ang mga komentaryo ng ating mga kausing araw po ng Martes. Hingil po sa viral police vlogger, sabi po ni Melski, naku, sana nga wag na yan umulit. Dapat binigyan na yan ng leksyon para walang tumulad sa ibang miyembro ng police na pwedeng makahikayat pa o mahikayat pa. Dapat kasi non-partisan sila. Sabi naman ni George Acopio, sana po pansin nyo ito, hindi kayo nagpulis o militar para sa isang dating Pangulo o sa Pangulo ngayon. Tungkulin ninyong maglingkod sa bansa at hindi lahat na pagbibigyang maglingkod sa inang bayan. Yun na nga, dapat walang kinikilingan, dapat non-partisan, gitna lamang po. Kumbaga, your loyalty is to your country, not to any. Sa bandila ng Pilipinas. Yan. Salamat po, shout out sa ating mga kausin na sina Cheryl Ivy, Blesilda Plato, Miranda, and din po kay Karen Kalang Johan. Maraming salamat din kay Vicente Francisco, J, Dennis Africa Dam at Alan Lacorte. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 28:4 na nagsasabi, silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama. Ngunit ang nangag-iingat ng kautusan ay nangagkikipagkaalit sa kanila. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.